aklat ni Propeta Ezekiel. Dinala ako ng lalaki sa tarangkahan sa gawing silangan. Doon nakita kong dumarating mula sa silangan ang kaningningan ng Diyos ng Israel, parang ugong ng malaking baha. Nagliwanag ang lupa dahil sa kaningningang yaon. Ang pangitaing ito ay tulad ng nakita ko nang wasakin ang Jerusalem. Tulad din ito noong nakita ko sa ilog Kebar, ako'y sumubsob sa lupa. Ang nakasisilaw na liwanag ay nagdaan sa pintuan sa silangan at pumasok sa templo. Itinayo ako ng espiritu at ipinasok sa patio sa loob. Nakita kong ang buong templo'y punong-puno ng kaningningan ng Panginoon. Magkatabi kaming nakatayo noong lalaki. Maya-maya, may narinig akong nagsasalita sa akin mula sa templo. Ang sabi, "Tao, ito ang aking trono, at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Ang salita ng Diyos. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Ang pagtatapatan at pag-iibig ay magdadaop palad, ang kapayapaan at ang katwir ay magsasamang ganap, sa balat ng lupay pawang maghahari iyaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Sa ating mananatili paglingap ng poon lagi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, nilalaparan nila ang kanilang pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. May mga pagbasa tayo ngayon sa paggunita sa pagkareyna ng mahal na Birheng Maria na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay paglilingkod sa mga taong pinagkakatiwala sa atin. Sa unang pagbasa, nakita ni Ezekiel ang kaningningan ng Panginoon na pumasok sa templo. Sabi ng Diyos, "Ito ang aking trono at ito ang tuntungan ng aking mga paa. Ito ang magiging tahanan ko sa aking paninirahan sa gitna ng Israel." Napakaganda nito. Ang templo ang tahanan ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nananahan sa gitna ng kanyang bayan, hindi ito para manakot o mangibabaw, kundi para samahan, gabayan at iligtas ang kanyang mga anak. Mauunawaan natin dito ang sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Kapag binigyan tayo ng posisyon, minsan iniisip natin,
Ngayon dapat akong sundin, dapat akong igalang, dapat kilalanin ang aking ginagawa. Pero sabi ni Jesus na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng ating posisyon, kundi sa lalim ng ating paglilingkod. Anong punto para sa atin ngayon? Ang layunin ng pagkakaroon ng awtoridad ay hindi upang tayo ay hangaan, luwalhatiin at purihin, kundi upang pagaanin ang pasanin ng mga taong pinagkatiwala sa atin. May kwento tungkol sa isang principal ng paaralan. Isang araw may nakita siyang janitor na hirap magbuhat ng mga mesa para ihanda ang isang classroom. Walang ibang tao roon. At sa halip na tawagin ng iba at utusan ng janitor, tahimik na lumapit ang principal at tumulong magbuhat. Nakita siya ng isang guro na dumadaan at nagulat. Sabi ng guro, "Sir, hindi ninyo kailangan gawin yan. Principal kayo." Ngumuti siya at sinagot, "Kaya nga ako principal. Kung may bagay na kaya kong gawin para gumaan ang trabaho niya, bakit hindi ko siya tutulungan? Bakit hindi ko gagawin?" Simple lang ang sinabi niya, pero yun ang tunay na pamumuno. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para iparamdam na mas mataas siya. Ginamit niya ang kanyang posisyon para maging kapaki-pakinabang sa iba. At marahil ito rin ang magandang pagtingin natin sa pagkareyna ng mahal na Birheng Maria na ipinagdiriwang natin ngayon. Noong 1954, itinatag ni Pope Pius XII ang kapistahang ito upang kilalanin ang pakikibahagi ni Maria sa maluwalhati at pangkalahatang paghahari ni Kristo dahil sa natatanging niyang kontribusyon sa gawain ng ating katubusan. Pero tingnan natin kung anong uri ng reyna si Maria. Hindi siya reyna na nakaupo lang sa trono upang magpasikat. Hindi siya reyna na humihingi ng papuri. Ang kanyang buhay ay isang buhay ng fiat. Yung sinabi niyang, "Mangyari sa akin ayon sa iyong salita." Nakikita natin yon sa kanyang buhay. Sa Cana, nakita niya ang pangangailangan ng mga bagong kasal at sinabi niya kay Jesus, wala na silang alak. Sa paanan ng krus, nanatili siya sa tabi ng kanyang anak. At hanggang ngayon, tinatawag natin siyang ina sapagkat ang puso niya ay laging nakatuon sa kanyang mga anak. Si Maria ay hindi pinagmumula ng biyaya. Ang Diyos lamang ang pinagmumula ng lahat ng biyaya. Ngunit ang kanyang natatanging papel sa plano ng Diyos, siya ay naging mapagmahal at tagapamagitan at daluyan ng mga biyayang pinagkakaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya ang tunay na larawan ng isang reyna ay hindi yung pinakamataas ang posisyon, kundi yung pinakamalalim ang malasakit. At ito ang hamon sa ating lahat, bilang pare, magulang, guro, leader, amo, opisyal, o sino mang may pananagutan sa iba. Kapag may taong nahihirapan, gumagawaan ba ang kanilang buhay dahil nandyan tayo? O kapag may taong naliligaw, nagiging mas malinaw ba ang kanyang daan dahil sa atin? Kapag may taong mabigat ang pinagdaraanan, nararamdaman ba niyang hindi siya nag-iisa dahil sa paraan ng ating pamumuno? Sapagkat sa huli, hindi tayo tatanungin ng Diyos kung gaano karaming taong humahanga sa atin. Ang tatanungin niya ay ilang buhay ang napagaan natin dahil sa kapangyarihang ipinagkatiwala sa atin. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, sa mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa aking pangangalaga, paano ko higit na magagamit ang aking posisyon, kakayahan at impluensya upang maging tunay na lingkod at maging dahilan ng kanilang pag-asa at kaginhawaan?